Nilabas ng Japan B-League ang mga Asian import ngayong season. Lahat ay 13 mula B1 hanggang lower division at 8 rito ay mga Pilipino. Ang mga non-Noipi ay pinangungunahan ni Jaemin Yang ng Korea, Muhammad Gadiaga ng Taiwan, si Wei Jiawang isang Chinese-Japanese, si Tyler Lam ng Thailand, at ang panguli ay si Xiang Chun-seng na galing din sa Taiwan. Para sa mga Pilipino ay pinangungunahan ni Kai Soto ng Koshigaya Alpas, Kiefer Rabena ng Yokohama B Corsairs, Bobby Ray Perks Jr. sa Osaka Ivesa. Nagbabalik si Dwight Ramos sa Libanga Hokkaido. Samantalang si Roosevelt Adams ay lilipas sa Yamagata Wyverns. Nagbabalik naman si AJ Du para sa bagong team na Nagasaki Velka. Si Matthew Wright ay lumipat sa Kawasaki Brave Thunders. And finally, ang young center na si Gio Chu ay maglalaro sa Ehime Orange Vikings. So yan ang mga Pinoy na ating aabangan sa Japan B-League this season. 6 sa B1 at 2 sa B2. Well, mapa B1 man o B2 ay it's all about the offer. Hindi lamang sa sweldo, kundi grabbing the opportunity dahil hindi lahat ng Pilipino ay nakakapaglaro sa Japan B-League. Well, malapit lang sa Pilipinas na kayang tapatan ang offer ng mga liga sa Europa and even sa Amerika. Pero ang nakakapagtaka lang ay malakas ang rumor noon na si Renz Abando ay most likely nalilipat sa Japan B-League. Well, sa ngayon na naglabas ang Japan ng mga players o listahan ng mga Asian import, ay bahagyang bumaba ang chances ni Renz Abando na ito ay maglalaro sa Japan. Well, kung sa Division 1 lang ay marami pang teams na walang Asian import and hopefully ay isa si Renz Abando sa mga kinoconsider nila. Well, sa isang interview noong Jones Cup kay Renz Abando ay pinag-aaralan pa nito ang mga offer sa kanya. And still there are chances na humabol pa itong si Renz. Pero it's hard to expect. Well, pwede rin i-consider na sadyang mataas ang asking nitong si Abando dahil highest paid player to sa KBL noon. And another one ay maring hindi nagmamadali itong si Renz sa pagbabalik liga. Sa ngayon ay meron pang at least 2 weeks ng Japan B-League bago magsimula. Nandyan din naman ang mga liga sa Taiwan or unexpected na mas malaking liga. Kung saan man tutungo itong si Abando, ito ay isang desisyon na pinag-isipan. Another one ay meron pa siyang fallback sa pagbabalik KBL. Pwede siyang bumalik sa dati niyang team next year na Jongkwanjang Boosters. Pero depende sa performance ni Javi Gomez de Leano. Kaya abang lang tayo kung ano nga ba ang next league ni Renz Abando. And so all set na sa iba nating mga players. Ngayon pa lang ay maganda na pinapakita sa mga preseason games. And sana nga po ay maging healthy ang lahat dahil karamihan din ng mga nasa Japan ay maglalaro din sa November window. Kaya ating subaybayan ang B-League season at gayon din ang Korean Basketball League na exciting din ang mga lineup ng Pinoy Asian import. Kaya mula pa lang ngayon ay good luck na sa ating mga kababayan.